ganon? Inatsipwera mo na ako sa buhay nyo. Tinatabla mo na ako bilang tatay mo, ganon? Bakit, Tay? Matagal niyo na rin kami tinabla ni Inay, di ba? Kaya nga lahat ng trabahong lalaki, pinapasok ko para lang hindi kami magutom. Hindi ba kayo nakukutya bilang tatay ko? Na pati iligal na boxing sa kalsada, pinatos ko, samantalang kababae kong tao! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kung sa mga sandali ng kagipitan at wala nang iba pang paraan para mabuhay, kailangan na nga bang kumapit sa patalim? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Cedes sa ating dunang sa kanyang panahon. Cedes, anak, nariyan ka na ba? Dito ako sa may pintuan ay... Nahihirapan na naman kasi ako ng ubo ko. Baka ako may natira pa akong salabat dyan sa takure na nakapatong sa kalan. Tahingi nga ako ng isang baso, anak. Dali o, kuha ko kayo. Ay, salamat. Kahit papaano, pinakakalma rin ang mainit na salabat at lalamunan ko. Bakit naman kasi? Ayaw magpagamot sa center. Sasakay ko naman kayo sa dalawang padyak. Ilang buwan lang ganyan yung kondisyon nyo. Baka mamaya wala tayong kamalay-malay. Cancer na pala yung sakit nyo. Eh di maganda kung cancer para mamatay na ako. Ay, para matakasan ko na ang kahirapang ito. Dahil araw-araw, kinabumihan ko nagigising pa rin ako. Sa lahat ng sakit. Ayoko nang mabuhay, Cedes. Gusto ko nang mamatay. Maya! Maya! Uy, Popoy! Wala ka pang pasahero? Wala pa eh. Kali ka na. Sasakay na kita rito sa padya ko pauwi. Saka, para matulungan na rin kita dahil sa mga dala-dala mong paninda. Sige, pero tatanggapin mo yung bayad ko, ha? Ha? Para naman tayo hindi magkababata. Bahala ka na nga. Kung ayaw mo, wag mo. Ang mabuti pa, sumakay ka na. At ikakarga ko na rin sa ulian ng mga paninda mo. Ano yun? Ano ba yung kaguluhan yun sa ibaba ng estero, Popoy? Si Gidong Kamao. Malamang may kumasa na naman sa kanya sa pustahan. Kaya may kasuntukan na naman. Ginawa niya na talagang hanap buhay ang pakikipagsuntukan sa kalsada, no? Paano nga, hindi pa siya natatalo ng kahit sino. At bawat laban niya, palaki ng palaking pusta sa kanya. Yeah. Ikaw? Bakit? Bagay na yung pagkakatitig mo sa akin, Puring. Si Castor to eh. Ang asawa mo. Di ba ako kilala? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Pera! Ano pa ba? Matagal na ako hindi nakapaghanap buhay. Kaya wala akong pera. Ikaw wala. Pero sa Cedes, alam ko, may perang itinatago yung babae yon sa mga sulok-sulok dito sa aparador niya. Pastor, wag! Wag! Parang awa mo na, Pastor. Wag mong kunin ang pera ni Cedes. Pambayad niya yan sa isang buong boundary na pagkakautang niya sa minamaneho niyang padyak. Kapag hindi mo binitiwan ng pagkakahabol sa... Sasamahin ka sa akin, Puring! Awa ka sa anak mo, Pastor. Pinaghirapan niya yung perang yan. Kaya mo talaga akong bitiwan, ha? Ayaw mo? Aray!
Napakasama talaga ng asawa niyo, Nay. Sinamot na yung perang inipon ko para sa boundary ko sa padyak. Sinaktan ba kayo? Ang inaalala ko yung banta ng operator ng padyak na ipadadampot ka sa barangay kapag hindi mo na ibigay yung kabuuan ng perang kulang mo sa boundary. Bahala na po. Hindi pa na kailangan. Kahit sa patalim, kakapit ako. Popoy! Popoy! Hoy! Sino pa dyan? Si Sedes, ano mo na ba? Bakit, Maya? Ano nangyari kay Sedes? Inamo niya sa boxing si Guido. Ang mahirap, pinatulan siya. Ano? Ngayong gabi ang laban nila sa ibaba ng estero. Teka, ang mabuti pa, sumakay ka na rito sa padyak. Kailangan pigilin natin si Sedes. Hindi niya dapat isubong sarili niya kay Gidong Kamao. Mapapatay siya ng taong yun. Gidong! Kusang! Kala mo siguro kung mababae ka, hindi kita papatulan, ano, Sedes? Masyado kang madagtak, Guido. Umpisa na natin ang laban. Sinabi mo eh. Kusapon! Ano? Kaya mo ba? Ha? Sedes, bangon! Bangon! Umayaw ka na sa laban! Hindi kami pinuhin ni Gidong! Sedes! Halika na, umuwi na tayo! Iyak na ng iyak si Chaparil sa pag-aalala sa'yo! Halika na! Ano? Kailangan maipanahan ko labang ito. Chichimpuan kong bagdikit niya. Kailangan masapal ko siya ng power punch. Wala na to. Tulad ng natutuhan ko doon sa tinatambayan kong sports complex. Padudugog ang mukha niya. Ano, Sedes? Mababagsakin na ba kita? Nainip na ang mga pusta sa akin. Lapit pa, Guido. Lapit pa. Dahil pipisakin kong isa mong mata. Napakita po isang kilay ni Gidong! Ang lakas ng dalo niya, tubos kanyang mukha! Ano, Gidong? Takon! Bibilangan ka na namin! Hindi naman ako. Tinataluyan ako. Hindi ako makakita. Ayop ka, Sedes. Anong ginawa mo sa mata ko? Wala! Lampa! Hindi na nakabango si Gidong! Ikaw ang nanalo sa laban nyo! Ikaw, Sedes! Sedes! Ay, Napanood ko yung pagkapanalo mo kay Guido. Yung perang napanalunan mo, akin na lahat. pasensya na ho kayo. Hindi ko bibigay sa inyo yung perang napanalunan ko sa naging laban namin ni Guido kanina. Para sa amin lang po ni Inay ang pera na yun. Ganun! Sa pera mo na ako sa buhay niyo? Tinatabla mo na ako bilang tatay mo! Bakit? Matagal niyo na rin kaming tinabla ni Inay, di ba? Kaya nga lahat ng trabaho lalaki pinasok ko para lang hindi kami magutom. Hindi ba kayo nakukutya bilang tatay ko? Na pati illegal na boxing sa kalsada pinatos ko samantalang kababae kong tao? Bakit ba parang ako pang sinisisi mo sa mga nangyari sa buhay mo? Ikaw may katawan. Ikaw ang nagsubo sa sarili mo sa mga pinapasok mo. Kayo! Kayo at ang kababawan niyo sa paghahangad ng anak na lalaki kung bakit nagkalukulukong buhay ko! Ginawa niyong dahilan yon para iwan kami ni Inay. Kaya siya nang ipanganak ako. Ligo na kayo sa lahat ng pangarap niyo. Kaya siya walang susunod sa mga yapak niyo. Bilang isang mahusay na hidete. Kaya siya walang magdadala ng apelyido niyo sa loob ng racetrack. Ang babaw niyo. Ang babaw niyo. Minulat ako sa mga sinabi ni Sedes.
Tama siya. Yung labis kong paghahangad na may magpatuloy sa mga naging tagumpay ko sa profesyon kong pagkatapos kong magretiro. Ang sumira sa obligasyon ko bilang haligi ng tahanang ito po rin. Kahit kailan, hindi namin sinara ang pinto ng tahanang ito para sa iyo, Castor. Gusto kong patunayan sa pagkakataong itong ang katapatan ko sa mga sinasabi ko. Hayaan niyong ituwid ko ang aking mga pagkakamali para mapunan ang aking mga pagkukulang. Hindi kami madamot ni Sede sa pagpapatawad, Castor. Oo, nasaktan mo ang aming mga damdamin. Pero hindi namin sinukat ang kakayahan mong magbago dahil lamang sa iyong mga kasalanan. Kung alam mo lang na lagi kang laman ng aming mga dalangin. Paano tumayo mula sa mga pagkakamali? Sa muli nating pagbangon, patunayan natin na makagagawa pa tayo ng walang katapusang mga kabutihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Huwag ka naman ganyan. Bakit kailangan pa dumating tayo sa ganitong punto? Hindi mo na nagagampanan ng maayos ang tungkulin mo rito. Kaya mamili ka. Magre-resign ka sa trabaho mo or magre-resign ka sa pagiging asawa ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kailan ba natin masasabing nagagampanan natin ang ating obligasyon sa ating mga mahal sa buhay? Sapat na nga ba na maibigay natin ang karangyaan at pang-araw-araw na pangangailangan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Francine sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Hindi ka makakadalo sa birthday party ng anak mo? Last month, hindi ka rin nakadalo sa recognition day niya. Hindi mo ba alam na nagtatampo na siya sa'yo? May emergency meeting kasi kami sa Cavite. Bakit sa Cavite pa? May opisina naman kayo sa Makati. Meron din kasi okasyon ng pamilya nila. At imbitado kami. Kaya doon na rin kami magmi-meeting. Ganun. Present ka sa family gathering ng boss mo. Tapos absent ka lagi sa gathering ng family natin. Don't worry, Daniel. Uuwi din ako agad. 10:00 ng umagang meeting namin. Aalis din ako after lunch. Kaya aabot pa ako. Hanggang hapon pa naman ang celebration ng birthday party ni Jerice, di ba? Huwag ka na mangako dahil ayoko nang umasa. Malamang kasing madismaya lang ako.
ba itong paborito mo? Spaghetti, fried chicken, cake, saka ice cream? Dito tayo, dito may ice cream. Wala po kasi si Mami. Kaya wala rin po akong ganang kumain. Huwag kang mag-alala, anak. Darating din ang mami mo mamaya. Hintayin ko na lang po siya. Kasi gusto ko po sabay kaming kumain. Kumain ka muna kahit konti. Pagkatapos, kumain ka ulit pagdating ng mami mo. Bakit po ba siya wala? Nasaan po siya? Ha? Busy kasi siya sa work niya. Pero kailan po siya hindi busy? Lagi na lang po siyang wala. Tuwing hahanapin ko. Anak, pagpasensya mo na lang ang mami mo. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang darating na siya. Oh, bakit ngayon ka lang? Ang sabi mo, after lunch ka alis doon. Kanina pa kaya ako nakapag-dinner? Pasensya na talaga. Hindi ka agad ako nakaalis eh. After lunch na kasi kami nakapag-start ng meeting. Tapos, ang dami pa namin pinag-usapan. Ang sabihin mo, wala na talaga kaming halaga sa'yo. Kaya tignan mo, nakatulog na sa supang anak mo sa kahihintay sa'yo. Sana hindi ka na lang nangako para hindi kami nagmukhang tanga sa paghihintay sa wala. Sorry na talaga, Daniel. Huwag kang mag-alala. Babawi na lang ako sa ibang araw. Lagi naman ganyan ang sinasabi mo eh. Puro ka pangako, puro ka salita. Kulang ka naman sa gawa. Pero kapag doon ka nangako sa boss mo, siguradong tutuparin mo. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Okay, ako na ang mali. Please, patawarin mo na ako. Francine, let me remind you, ako pa rin ang padre de pamilya sa pamahay na ito. Pero dahil nakiusap ka sa akin, hinayaan kong ikaw ang gumanap ng tungkulin ko at akong gagawa ng obligasyon mo kahit labag yon sa kalooban ko. Pero nagbunga naman ang pagsisikap ko, hindi ba? Mas marangya ang buhay natin ngayon kumpara nung ikaw pa ang breadwinner. At anong gusto mong palabasin? Mas magaling ka kaysa sa akin? At wala akong kwentang asawa? Hindi naman sa ganun. Oh, hindi. Gusto ko lang maunawaan mong para rin sa atin ang pagsisikap at pagsasakripisyo ko. Alam ko yun. Pero sana alam mo rin kung ano ang iyong priority. Huwag mong ipagpalit ang iyong pamilya sa iyong trabaho. Very good, Francine. Ang laki na naipasok mong sales. Kaya malamang ikaw na naman ang maging top-notcher for this month. May 3 araw pa bago ang ating cut-off. Kaya maaari mo pang dagdagan ang iyong benta. Sir Victor, sobra-sobra na po ako sa aking kota. Kaya meron po sana akong gustong hilingin. Oh, sige. Sabihin mo. Madali naman akong kausap eh. Gusto mo bang dagdagan ko ang percentage ng iyong incentive? Hindi po yun, sir. Gaya ng nasabi ko, na-achieve ko na po ang aking quota for this month. Kaya, pwede po bang ibakasyon ko na lang ang nalalabing 3 araw? Malaking bagay ang 3 araw na yon. Baka maungusan ka ng mga kasama mo. Hindi ko na po kailangan ng recognition, sir. Ang dami ko na pong trophy at plaque sa bahay. Tama na po yun. Francine, you have to pursue excellence. Huwag mong sayangin ang bawat pagkakataon na maibigay mo ang iyong best. Madali lang po para sa inyo na sasabihin yan. Dahil hindi niyo ako naiintindihan, sir. 8 oras lang ang ipinagtatrabaho ninyo sa isang araw. Tapos wala rin po kayong pasok pag Sabado at Linggo. Kaya may sapat kayong panahon para sa inyong pamilya. Dugo, pawis at luha ang naging puhunan ko para makarating sa kinaroroonan ko ngayon. At kung ano man ang kalagayan mo ngayon, pinagdaanan ko na rin yan noon. Kaya huwag mo sabihin hindi kita naiintindihan. At kung magiging consistent ka sa iyong magandang performance, makararating ka rin sa kinalalagyan ko ngayon.
ganon si Sir Victor? Lagi na lang akong pinipressure niya. Samantalang kayo, hindi niya gaano inuobliga. Eh kasi, uto-uto ka. Hmm? Eh hindi ka marunong pumalag eh. O kita mo ko, kapag na-hate ko na yung kwata ko, pa-relax na lang ako. Mabuti ka pa, Mirna. Nagagawa mo pang mag-relax. Nasanay na kasi ako laging busy eh. At nababagot ako. Kapag wala akong ginagawa, Ganon talaga ang mga workaholic. Walang ibang nasa isip kundi magtrabaho. Hoya, gusto ko lang ipalala sa'yo. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. At hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. sa bagay, dumadating talaga ang time na para bang nagsasawa na rin ako. Habang tumatagal, pataas ng pataas ang gusto kong maabot. Dapat naman kasi makontento ka na kung ano meron ka eh. Huwag mo nang pilitin pang maabot ang langit. Dahil kung gano'ng kataas ay yung paglipad, ganon din kalakas ay yung lagapak. Pag ikaw ay bumagsak. Oscar, nagsisisi na ako. Dapat pala hindi ko pinayagan si Francine na siyang maging breadwinner. Wala naman ako nakikitang mali eh. Siguro, time management lang ang problema ng asawa mo. Tama ka. Hindi balanse ang paglalaan niya ng panahon at atensyon. At ang masakit pa nito, nakakalimutan niya ang anniversary namin kahapon. Ako pa nagpaalala sa kanya. Di ba, last year, nakalimutan din niya? Oo nga, kaya nga nabibisit na ako sa kanya. Alam mo bang nagregalo pa siya sa anniversary ng kanyang boss? Pero yung mismong anniversary namin, kinalimutan niya. Oh, bad trip yun. Bad trip talaga ako eh. Kaya papipiliin ko siya. Kung hindi siya magre-resign sa trabaho niya, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Ganyan, Daniel. Bakit kailangan pag dumating tayo sa ganitong punto? Hindi mo na nagagampanan ng maayos ang tungkulin mo rito, kaya mamili ka. Magre-resign ka sa trabaho or magre-resign ka sa pagiging asawa ko. Daniel, please. Huwag mo naman akong papiliin. Nakiusap ka sa akin noon dahil gusto mong umasenso tayo. Oo, naging marami ang buhay natin. Pero anong naging kapalit? Lagi na lang tayong nagtatalo't nag-aaway. Okay, sige. Gagawan ko ng paraan. Ilang beses mo nang sinabi yan eh. Pero ilang beses na rin hindi natupad. Ayoko nang umasa sa pangako mo. Mag-re-resign ka na? Mas gugustuhin ko pong mawala ng trabaho kaysa mawala ng pamilya. Hindi ka pwedeng mag-resign dahil may pinirmahan kang kontrata. Sige po, sir. Total, 3 buwan na lang naman. Kaya tatapusin ko na lang ang kontrata ko. O, sige. Ikaw ang bahala. Pero sana naman, ibigay mo na ang iyong best sa natitira mong panahon sa opisinang ito. Wala po rito si Francine. May kinausap pong kliyente. Hindi naman siya ang sadya ko, kundi ikaw. Oh? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Naiintindihan ko si Francine at naiintindihan din kita. Gusto ko lang malaman mo at baka sakaling makatulong. Muntik na rin kami maghiwalay ng asawa ko noon dahil nawalan ako ng panahon sa kanya. Pero hindi ko hinayaang mangyari yon
dahil mas mahalaga pa rin ang aking pamilya. Pero para po kay Francine, mas mahalaga sa kanyang trabaho. At baliwala kaming mag-ama. Huwag mong sabihin yan. Alam mo bang gusto na niya mag-resign para mabigyan kayo ng sapat na panahon? Pero hindi na niya kailangan pang gawin yon. Dahil may sorpresa ako sa kanya. At sa iyo ko yun gustong unang sabihin. Baka kasi hindi ka pumayag sa gusto kong mangyari. Ano po ibig niyong sabihin? Matanda na ako at gusto ko nang mag-retire bilang branch manager. At si Francine ang gusto kong irekomenda sa management na pumalit sa akin. Sa lahat kasi ng mga unit manager, siya ang pinakamaganda ang performance. Mapopromote ang asawa ko? Oo. At pumayag na ang president namin sa recommendation ko. Paano po yan? Di lalo siyang magiging busy. Lalo siyang mawawala ng panahon sa aming mag-ama. Hindi ganun kahektik ang trabaho ng isang branch manager. Oo, mas mabigat ang responsibilidad pero hindi ganun kalaki ang demand ng time na kakailanganin niya. At hindi ko siya basta iiwan. Tutulungan ko siya at aalalayan hanggang sa magamay na niya ang dapat niyang gawin. O ano? Payag ka bang ma-promote ang asawa mo? Mami, mabuti po. Hindi kayo pumasok ngayon sa office. Namimiss ko na kasi ang bonding natin, anak. Ako rin po. I miss you so much. Ay, gusto ko po masyal tayo. Gusto ko pumunta ng Star City. Tagal ko na kasi hindi napupunta doon. Kung sa bagay, 2 years din nagsarang Star City. Kaya namimiss ko na rin mga rides doon. Kaya kahit ngayon din, pupunta tayo doon. Isasama natin si Daddy. Kakapunta na uli ako sa Star City! Kinausap ka pala ni boss. Payag ka ba sa proposal niya? Pinag-iisipan ko pa. Hindi mo na kailangan mag-isip. Nakapagpasya na ako. Kung ganun, tatanggapin mong offer na promotion. Hindi, Daniel. Re-resign ka na. Hindi rin. Ha? Kung okay lang sa'yo, magpapademote na lang ako. Ano? Oo, okay na sa akin ang ordinary agent para wala na akong pressure. Hindi ko na kailangan maghabol sa quota upang sa ganon, magkaroon na rin ako ng sapat na panahon sa inyo ni Charisse. Sigurado ka ba? Oo, Daniel. Sapat na rin naman ang kikitain ko. At the same time, magkakaroon ako ng quality time sa bonding natin. At higit sa lahat, mapupunan ko na rin ang aking mga pagkukulang. Salamat. At huwag kang mag-alala. Dahil lalo ko pang pagbubutihin ang pagtupad ko sa aking tungkulin para lalong maging maayos ang ating samahan bilang isang masaya at nagkakabuklod na pamilya. Baliwala ang ating paghihirap para sa ating mga mahal sa buhay kung hindi naman natin na ibibigay ang mga bagay na mas higit nilang kailangan. Kung magiging tama ang ating mga prioridad, ay magkasabay na aangat ang kalidad ng ating buhay at ang pagkakabuklod ng ating pamilya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin,
Susan Robles at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Tote Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi ako papayag na umalis ka, Garly. Inay naman! Ayaw niyo ba kumita ako ng malaki? Kapag natuloy ako doon, mabibili ko ng mga bagay na gusto ko at mabibigyan ko na rin kayo ng malaki. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming tao ang naghahanap ng trabahong may mataas na sweldo. Ito'y upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang pagnanais nilang ito, ang minsan na naghahatid sa kanila sa kapahamakan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Girlie sa ating dulang sa kanyang panahon. Mabuti naman, pinayagan kang magbakasyon ng mga amo mo, Girlie. Abe, 3 buwan ka rin hindi nakauwi din sa atin mula nang mamasukan ka sa kanila. Ay, hindi po ako nagbabakasyon lang, Nay. Umalis na po ako sa kanila. Umalis ka na? Opo. Eh, bakit? Sabi mo sa akin, maganda sila magpasahod at magtrato sa katulong. Opo, totoo po yun. 3 nga po kaming katulong nila eh. Ay, kung ganun bakit ka umalis? Sawa na po ako sa trabaho ko, Nay. Gusto ko maghanap naman ako ng iba. Yung may mas malaking kita. At hindi yung nakakulong lang ako sa bahay. Eh, saan ka naman maghahanap? Eh, di bahala na po. Basta importante, may time na ako makapaghanap. Ay, pareho talaga kayo ng kaibigan mo si Natalie, oo. Ay, narito din po sa lugar natin si Natalie, Nay. Ay, oo! Sabi ni Donato, umalis na rin ang kanyang anak sa amo nito. Naiinis na nga ako sa trabaho ko doon, Girlie. Tulog ka lagi, gisingin ka pa para utusan. Ganun? Oo. Bakit? Dahil sa katulong lang ako, wala akong karapatang matulog. Yan ang mahirap sa mga amo eh. Porke may katulong sila, hindi na sila makakilos mag-isa. Asa na lahat sa katulong? Hindi man lang nila naisip na napapagod din tayo. Sinabi mo pa. Yung iba naman, kaya iniiwan ng katulong kasi nananakit yung amo. Minumura pa ang katulong. Eh, salamat na lang at wala ako naging amo na ganun. Kasi, hindi ko yun matitiis. Alis talaga ako agad. Paano kung ayaw kong paalisin? Eh, di lalabanan ko sila. O, paano ka ngayon? Ano ng trabaho mo? Ay, ayoko na magpaalila. Ayoko na maging katulong, no? Gusto ko, ibang trabaho naman. Yung merong mas malaking kita. Magkaibigan nga talaga tayo. Kasi pareho tayo ng nararamdaman at iniisip. Alam mo ba, gusto ko ngayon, Ano? iba namang trabaho. O, dapat, tama yun. Yung hindi tayo lagi nakakulong sa bahay ng amo natin. Yun ang hanapin natin. Kung gusto nyo, doon na lang kayo mag-apply sa fast food na pinapasukan ko. Hiring kami ngayon. Minimum kami doon. Mahirap naman kasi dyan eh. Kasi maghapon kang nakatayo. Oo nga. May pagkakataon pa na napapagalitan sila ng customer. Sinabi mo pa. Eh, yung classmate ko nga nung high school na nagtatrabaho dyan, Oh. napaiyak ng customer. Kasi ipinahiya siya sa maraming tao. Hindi naman lahat ng customer masama ugali. Mas marami pa rin ang mababait. Tsaka tandaan nyo, lahat ng trabaho may hirap. Oo, okay lang naman ang mahirapan. Pero dapat, sulit.
At may alam akong ganun trabaho. Yung kahit may hirap, sulit naman ang kita. Correct! Sasama nga ako doon ni Girlie. 30K ang sahod, ha, Mario, ha? Ha? Magbabantay ka lang ng tindahan. Ano? Oo. Ako makalukuhan yan, ha? Isipin nyo. Magbabantay lang ng tindahan, 30K ang sahod. O hindi tulukuhan, ha? Ba? Babae yung kachat ko, eh. At saka, ano naman ang mapapala niya sa amin kung lulukuhin niya kami? Wala naman kaming pera. Saan mo naman nakilalang kausap mo, Girlie? Sa social media. Naniwala ka naman agad. Ay, bakit naman hindi? Maraming beses ko na siyang naka-video call. Ang ganda nga ng bahay nila, eh. Gusto ko ganun din ang maging bahay ko balang araw. Alam na ba ni Aling Lourdes ang tungkol dyan sa sinasabi mo? Yun ang sabi sa akin nila, Aling Lourdes, Mang Donato. Si Girlie talaga, oo. Hindi siya dapat maniwala agad sa taong yun. Hindi naman niya yung kilala ng lubusan. Oo nga. Sa internet lang niya nakausap yon. At ito namang si Natalie ko. Bilib din agad sa laki ng kitang sinabi ng kausap ng anak mo. Ang mga kabataan talaga. Sugod ng sugod, kaya nauuntog. Sinabihan ko po sila. Pero ayaw po nilang makinig sa akin eh. Oh. Kaya naisip kong sabihin po sa inyo. Nag-aalala po kasi ko sa kanila eh. Bakit? Ano bang balak nila? Makikipagkita daw po sila sa kausap ni Girlie. Gusto nga nila akong isama eh. Ayoko naman. Hindi. Hindi ako papayag na umalis ka, Girlie. Nay naman, eh. Ayaw niyo ba kumita ako ng malaki? Kapag natuloy ako doon, mabibili ko na yung mga bagay na gusto ko. At mabibigyan ko pa rin kayo ng malaki. Pero hindi ka nakatityak na totoo nga yung sinabi sa'yo ng kausap mo sa social media. Paano ka ipahama ka lamang niya? Yan ang hirap sa inyo, eh. Mapanghusga kayo, eh. Eh, hindi niyo pa nga nakikita yung tao, hinahatulan niyo na. Girlie naman, ikaw lang naman ang inaalala ko, anak. Malaki na ako. Kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Kaya pwede ba? Pabayaan niyo na ako. Hindi nyo rin pala napigilan si Girlie, Aling Lourdes. Oo, Mario. Nagalit pa nga siya sa akin, eh. Ganun din si Natalie. Kung masta sila, para bang alam na nila ang lahat. Nalulungkot po ako at nag-aalala para sa kanila, Mang Donato, Aling Lourdes. Sana naman, nag-isip muna sila ng gusto. Nagtaka sa laki ng sahod na iniaalok sa kanila. Ganun ang trabaho lang naman pagbabantay ng tindahan. Nasilaw agad sila sa salabing alok ng taong yon. Donato, kung pwede, sundan natin sila. Oh, Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Baka mapahamak sila. Excited na ako sa bago nating trabaho, Natalie. Ako rin, Girlie. At syempre, no, mas excited ako mahawakan yung malaki nating sahod. Kasi naman, mula na magtrabaho ko, ngayon pa lang ako kikita ng 30,000. Pareho lang naman tayo. Kaya nga, kahit ayaw ni Itay, ay talagang umalis ako para hindi niya ako abutan. Ginawa mo talaga yun, ha? Oo, talaga. Ay, may lalaking papalapit dito sa atin. Ay, oo nga. Sino kaya siya? Excuse me? Ikaw ba si Girlie? Ay, ako nga ho. Ako si Magno. Ang inutusan ni Amanda na sunduin ka. May biglang meeting kasi siya ngayon kaya pinasundo ka na lang sa akin. Ay, ganun ba? Sige, okay lang. Ay, ito nga pala yung kaibigan ko, si Natalie. Gusto rin niya pumasok sa trabahong alok ni Ma'am Amanda. Nabanggit ko na rin ito sa kanya. O di, sige. Sama na natin siya. Ay, salamat ho. Tayo na po. Oo, Amanda.
Dadaling ko agad sila dyan. Pero pagkatapos kong magpasasa, huwag ka mag-alala. Kikita ka rin ng malaki sa kanila. O sige na. Mag-usap na lang ulit tayo. Gusto ko lang, alam mo na. Bye. Sino ka pa talaga? Ah, Nasaan ba si Ma'am Amanda? At bakit gano'n ang sinabi mo sa kanya sa cellphone? tigas ng ulo mo. Lumabas ka sa kwarto nyo. Pero hindi bale. Pwede naman tayo dito sa sala eh. Ha? Hoy, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo na ituloy. Awa ko. Gaga ka ba? Binayaran na kita kay Amanda. Kaya lahat magagawa ko na sa'yo. Ha? Ay! Iwan mo ako! Huwag ka na magpumislas. Wala ka naman magagawa. Iwan mo sabi ako! Ayun ka! Naku! Yan ang bagay sa'yo, wala niya ka. Ngayon, ihampas ko sa'yo itong flower vase na ito. Nawala siya ng malay. Kailangan makaalis na kami dito. Natalie! Natalie! Lumabas ka dyan! Bilisan mo! Natalie! Sorry po, Nay. Dahil sa katigasan ng ulo ko, muntik na kami mapahamak ni Natalie. Ngayon, alam mo na hindi ka dapat basta maniwala sa nakakausap mo lamang sa social media. Opo, Nay. Pangako po, susundin ko na kayo. Hindi na po mauulit ito. Mabuti na lang nagawa niyo makatakas sa walang niya lalaking yon at naipahuli niyo pa sa mga pulis. Oh, ang aga nyo ah. Para hindi mo na kami hintayin. Alam kasi namin maaga kang pumapasok sa fast food. Matanggap kaya kami doon, Mario? Paligay ko naman. Kasi hiring pa rin naman kami. At saka, malaki na ang experience nyo sa kusina. Sana nga matanggap kami. Oo nga. Para meron na kaming trabaho. Pero dapat, maging aral na sa inyong nangyari ha. Oo, Mario. Ngayon, hindi na ako masisilo sa malaking halagang alok ng kahit na sino. Lalo na kung hindi ko kilala. At mag-iisip muna ako ng husto. Hindi masama ang mag-asam ng mas magandang trabaho. Ang mangarap ng mas mataas na sweldo. Ngunit sana sa paghanap nito, ang tao ay maging matalino upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Binago ko ang buhay ng kapatid mo. Ibinigay ko sa kanyang apelyido ko. Pinagkalooban ko siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat panggulungin ang buhay niya. Hindi niyo ako naunawaan, officer. Akong bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. 5 taong gulang lang siya noon. Wala pa siyang buwang sa mga naganap. Hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
Paano nga ba haharapin ang mundo pagkaraan ng isang masalimuot na nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Meg sa ating dulang sa kanyang panahon. Ginawa yun! Yun dapat ginawa yun! Mga polis! Siguro naman, alam mo na mga restrictions mo sa ilalim ng probation na ipinagkaloob sa iyo ng hukuman. Opo, Officer Harry. Tandaan mo, parulado ka lang. Ibig sabihin, iba na ang buhay mo ngayon kaysa sa nakalipas na 20 taong binuno mo sa loob ng koreksyonal. Tatandaan ko po. Maswerte ka. Dahil hindi lahat na pagkakalooban ng probation. Kaya iwasan mo na magkasala. At sundin mo ang iba pang kondisyong ipinataw ng hukuman. Dahil kapag lumabag ka sa mga kondisyon, ipauhuli kita at ibabalik sa kulungan upang tapusin ang natitira mo pang maksimum na panahon ng sentensya. Maliwanag bang lahat sa iyo ang mga sinabi ko? Maliwanag po lahat, Officer. Good. Sige po. Aalis na po ako. Sandali. Huling paalala na lang. Huwag na huwag mong kalilimutang mag-report sa akin. Kahit man lang 1 beses 1 buwan. Kasama yon sa mga kondisyon mo. Opo. Hindi ko po kalilimutan. Sige po. Tutuloy na po ako. Jean? Anak? Anak, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ewan ko ba, ma'am? Bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Kaya nawalan ako ng balanse. Nabitiwan ko tuloy yung hawak kong 1 baso ng juice. Ang mabuti pa siguro, magpa-check up ka na sa family doctor natin. Baka kung anong dahilan niyang biglang-biglang pag-atake ng pagkabog ng dibdib mo. Mainam na yun, dumaan ka sa mga laboratory test. Naku, ma'am. Wala po ito. I think masyado lang ako nai-stress kaiisip sa nakatakda kong pagpasok sa law school. Ano ka ba? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? At para sa amin ng daddy mo, abay, hindi ka nagkamali sa desisyon mong kumuha ng abogasya. Basta anak, nasa likod mo lang kami. Okay? Thanks, ma'am. Naniniwala po ako sa inyo ni Daddy. Nang mag-reblocking dito, tinamaan ng kalsada yung barong-barong nyo, kaya giniba ng mga nagde-demolish. Wala na pala akong babalik ang tirahan sa lugar na ito. Uy, anong plano mo ngayon? Hahanapin ko ang kapatid ko. Ha? Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko siya natatagpuan. Pero Meg,
Magdadalawampung taon ang nakaraan. Marami nang nagbago sa loob ng panahong yun sa inyong pagkakalayo. Maaaring hindi ka na niya kilala. At ang isa pang malaking tanong, buhay pa kaya siya? Magandang araw po, Sir Felix. Sana po hindi ako maka-istorbo sa mga gawain ko sa pagtuturo. Ay, hindi naman, Meg. Tapos na ako sa mga lesson plan ko. Halika, tuloy ka. Sir, Hmm. alam ko pong isa kayo sa mga taong may kustodiya sa pagiging parolado ko. Pero may iba po akong pakay sa inyo. Sige, sabihin mo. Kung may maitutulong ba ako, bakit hindi? Nung pong araw na nangyari ang insidente, nung hulihin po ako ng mga pulis, naroroon din po kayo. Sino po ang kumuha para kupin ng kapatid ko, Chairman? Nang araw kasi na yon, may mga taga-social welfare na may medical mission dito sa barangay natin. Ang natatandaan ko, sila ang kumuha sa kapatid mo. May balita ho ba kayo kung saan nila dinala ang kapatid ko? Yung isang taga-social welfare na taga rito rin sa barangay natin, ang sabi niya, kinupkup daw ng isang opisyal ng pulis ang kapatid mo. Opisyal? Sino pong opisyal? Sino naman kaya itong bisita na ito na dumating? Kung kailan nagmamadali na kami para magsimba mag-anak ko. Magandang umaga po, Mrs. Flora Santa Cruz. Yes? Ako po si Meg Trinidad. Ang pangalan at address niyo po kasi ang binigay sa akin ng mga taga-social welfare. Kayo raw po ang kumupkup sa kapatid kong si Jean Trinidad. 20 taon nang nakalilipas. Ikaw ang kapatid ni Gina. Laura, sino ba yung kausap mo dyan sa may cake? Baka mahuli na tayo sa pangumagang misa. Ay, tara na. Officer Harry? Anong sabi ko sa iyo nung unang araw ng parulpo? Bago ka umalis sa opisina ko. Hindi ba? Ang sabi ko sa iyo, noon, iba na ang buhay mo ngayon. Kaysa sa nakalipas na 20 taong binuno mo sa loob ng koreksyonal. Kaya hindi ka na dapat pang magpakita sa kapatid mo. Hindi mo na siya dapat pa hinanap. Karapatan kong malaman ang kasalukuyan niyang kalagayan, officer. At karapatan din niyang malaman na buhay pa ako. Dahil kahit kailan, hindi ako sumuko sa pag-asam na muli kaming magkikita at magkakasama. Binago ko ang buhay ng kapatid mo. Ibinigay ko sa kanyang apelyido ko. Pinagkalooban ko siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat pangguluhin ang buhay niya. Officer, hindi niyo ako nauunawaan. Ako ang bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. 5 taong gulang lang siya noon. Wala pa siyang muwang sa mga naganap. Hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Anong ibig mong sabihin? Na hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. May mga sandaling may gustong mabuong mga alaala sa isip ko. Pero bigla rin nawawala. Nananatili lamang malabo ang mga yun. Siguro nga.
May mga bagay ka nang dapat malaman tungkol sa iyong nakaraan. Para makalaya ka na rin sa anumang mga ala-alang pilit gumugulo sa iyong isip. Total, nasa wastong edad ka na at malawak na ang iyong pangunawa. Ano pong ibig ninyo sabihin, Mom? Ang daddy mo. Siya magsasabi sa iyo ng katotohanan. Pero gusto kong malaman mo na kahit kailan, walang makapagpapabago sa pagmamahal namin sa iyo ng daddy mo. Mananatili pa rin kami nakasuporta sa mga bagay na gusto mo. Mga gusto mong matupad pa sa iyong buhay. Isang gabi, may narinig akong pagkakagulo doon sa eskinita namin. Nung tingnan ko, isang hold-upper na hinahabol ng mga pulis. Nakita ko nung itapon niya sa basura ng barel. Nung matay akong wala ng tao sa paligid, kinuha ko yung barel. Meron pang isang bala. Tamang-tama sa pinaplano kong pagpatay sa aking tiyuhin ng gabing yun. Kung ganon, pinano mo pala talagang patayin ang ikalawang asawa ng yumao mong ina ng gabi yun. Mula sa pagmamalupit niya kay inay nung nabubuhay pa, sa pagmamaltrato niya, at sa pang-aabuso niya sa aming magkapatid. Oo. Talagang binala ko siyang patayin. Pero nalingat ako. Nalingat na... Ano ibig mong sabihin? Inilapag ko kasi yung baril sa papag. Pero nung kukunin ko na ulit, wala na sa pinaglapagan ko. At nung ko narinig ang isang malakas na putok, nung tumakbo naman ako doon sa pinanggalingan ng putok, nakita ko nakahandusay na doon ang wala ng buhay na katawan ni Chong. Tapos nakita ko yung kapatid ko sa isang sulok. Iyak ng iyak habang hawak-hawak pa rin ng mahigpit ang baril. Ikaw nga. Ang mukha mo palaging gustong mabuo sa alaala ko. Pero kung bakit bigla nilang nabubura? Oh, Jean. 20 taon. Ikaw ang tanging nasa isip ko sa loob ng mahabang taon na yun. Paulit-ulit kong tinititigan ang mga larawan mo. Binabalikan sa isip ko ang iyong kamusmusan. Pero ngayon nakita na kita. Katapusan na rin ng malalabong alaala sa isip ko, ate. Oh. Wala na rin ang takot sa puso ko. At higit sa lahat, mas may pagpapatuloy ko na ang mga pangarap ko. Dahil malinaw na sa akin ang nakaraan. Talaga bang hindi ko na mapipigilan ang pag-alis mo? Kaya nga nang sabi ko, kung pwede kang manatili rin sa bahay kung kailan mo gusto para magkasama kayo ni Jean. Baka nakakalimutan nyo. Parulado po ako. May mga obligasyon ako na dapat gawin para sa aking sarili at sa batas. Pero ang malaking pinasasalamatan ko ay ang nagawa niyong kabutihan. Lalo na sa pagkalingang ibinigay niyo sa aking kapatid. Kahit na sino pang nasa katulad ng sitwasyon ng kapatid mo, tutulungan ko pa rin. Katulad mo rin. Na hindi nangingiming
isinakripisyo ang buhay at mga pangarap para sa kanya. Hindi masusukat ng kahit ano paman ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Nasusukat ang lalim ng pagmamahal sa tunay na pagtataya ng ating sarili para sa ating minamahal. Kahit na ang maging kahulugan niyaon ay ang paglimot sa ating mga kapakanan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Sal Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.